Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3586 hanggang 3590. Hinawakan ni John ang kamay ni Aaron at mukhang excited na excited. Kitang-kita niya ang dalas ng pagpintig ng mga kalamnan sa kanyang mukha. Sinabi niya sa Aaron, hindi mo kailangang gawin ito sa iyong sarili. Hahayaan kong gawin ito ng lahat ng nagmamay-ari ng pelikula. Makakaasa ka. Hindi mapigilan ni Han Sanchen na matawa nang marinig niya ang iyong salita. Mukhang malalim ang pagkakaintindi niya sa Chinese at alam pa niya kung kailan dapat gumamit ng honorifics. Bagamat ang kapangyarihan ng organisasyong itim na tupa ay wala sa mata ni Aaron, ito ay tiyak na isang bangungot para sa mga ordinaryong tao. Dahil sinabi ni John na malulutas niya ang problemang ito, masyadong tamad ang Aaron na gawin ito mismo. Pagkatapos ng lahat, ito rin ay isang napaka-problema na bagay. Pinakamabuting gamitin ang kamay ng organisasyon ng itim na tupa upang malutas ito. Wala ka namang iiwan na isda sa lambat, di ba? Sabi ni Aaron. Hindi, talagang hindi. Tinapik ni John ang kanyang dibdib at taos-pusong sinabi, makakaasa ka na hinding-hindi ko hahayaan ang sinuman. Ang ugali ni John ay sobrang tapat, dahil ngayon ang imahe ni Aaron sa kanyang isip ay parang isang Diyos. Paano siya magsisinungaling sa Diyos? Sige, hihintayin ko ang magandang balita mo. Sabi ni Aaron. Sa kanyang paglalakbay sa punong tanggapan na isla ng organisasyon ng mga itim na tupa, ang mga bagay ay hindi umunlad ayon sa inaasahan ng Aaron. Balak niyang sirain ang organisasyon ng mga itim na tupa, ngunit ngayon ay naabot niya ang isang maselang pakikipagtulungan sa organisasyon ng mga itim na tupa, na hindi niya naisip noon. Gayunpaman, ang ganitong kinalabasan ay hindi isang masamang bagay para sa Aaron. Pagkatapos ng lahat, ang organisasyon ng itim na tupa ang may pinakamasamang kakayahan sa pagpatay sa mundo. Kung ang organisasyong ito ay maaaring magsilbi sa Aaron, ang Aaron ay halos malutas ang anumang bagay nang hindi gumagamit ng kanyang sariling lakas. Tinitingnan ni Aaron ang bunganga, at ang kanyang hindi mapakali na kalooban ay pansamantalang ibinaba. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang hindi kilalang bagay para sa Aaron. Gaano man siya kalakas, magkakaroon ng pakiramdam ng takot sa hindi alam sa kamalayan ng mga tao. Paalis na kasama ng Daw-12, ang Daw-12 ay 3 hakbang sa likod ng Aaron, at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa Aaron. Si Aaron, na napakasensitibo sa kapaligiran, ay natural na makakakita ng Daw-12 na nakatitig sa kanya, at kaya niya hulaan din ang dahilan. Hayaang biglang tumayo ang isang taong may kapansanan, ang pagmamalabos na ito ay tiyak na magdudulot ng napakalakas na pagkabigla sa puso ni Daw-12. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Sinabi ni Aaron sa Daw-12. Huminga ng malalim si Daw-12 at sinabing, mayroon akong tiyak na pag-aalinlangan sa sinabi mo noon. Kahit na iniisip ko na nagyayabang ka pa rin. Ngunit ngayon, alam ko kung gaano katawa ang aking ideya. Kalmadong nakangiti si Aaron. Maaaring sabihin ng Daw-12 ang mga ganoong salita, na nagpapakita na ang Daw-12 ay lubos na nagtiwala sa kanya. Alam ko na bagamat naniniwala ka sa aking muling pagsilang sa ibabaw, dapat ay mayroon kang pagdududa sa iyong puso, ito ay isang normal na pagganap ng tao. Hindi mo ito masisisi, sabi ni Aaron. Aaron, paano mo nagamot ang binti ni John? Hindi mapigilan ni Daw-12 ang kanyang pag-usisa. Di ba sabi ko sa'yo may kapangyarihan akong makalapit sa Diyos? Madali lang gamutin ang mga binti niya. Paliwanag ni Han. Napalunok si Daw-12 at sinabing,
hindi ba kayang pagalingin ng kakayahan mo ang lahat ng sakit? Oo, tahimik na sinabi ni Aaron, hanggat may natitira pang huling hininga, kaya ko siyang buhayin, ngunit kung patay na talaga siya, walang paraan. Maaaring pagalingin ng Aaron ang lahat ng nabubuhay na tao, ngunit hindi niya sila mabubuhay muli. At least sa kakayahan niya ngayon, hindi niya magawa. Kung maaari nga ba siyang tumapak sa ibang mundo sa hinaharap, hindi alam kung magagawa niya ito. Pinunasan ni Daw 12 ang kanyang mukha at inalis ang kanyang labis na ekspresyon. Kung ito ay lumabas, hindi ko alam kung gaano karaming mga kilalang tao ang pupunta sa Aaron para sa medikal na paggamot. Bukod dito, ang pamamaraan ng Aaron ay tiyak na magiging sikat sa larangan ng medikal at magiging isang sikat na doktor sa buong mundo. Gayunpaman, alam din ng Daw 12 na tiyak na walang pakialam ang Aaron sa katanyagan na ito. Para sa isang taong malapit sa Diyos, ang kanyang hinahangad ay malamang na isang mas mataas na kaharian lamang. Tungkol naman sa katayuan at katanyagan sa sekular na mundo, sa kanyang paningin, tinatayang isa lamang itong tambak ng basura. Aaron, medyo nahihiya ang ekspresyon ni Daw 12, medyo nahihiya pa. Ang Aaron ay may mga goosebumps sa buong katawan. Kung ang isang babae ay nahihiya sa kanyang harapan, maiintindihan ito ng Aaron. Ngunit si Daw 121, isang matipunong lalaki, ay may ganoong pagganap na hindi kayang panindigan ng Aaron. Kung may sasabihin ka, huwag kang magmukhang coy. Hindi mo alam kung gaano ka kadiri ngayon. Aaron isang mukha hindi gusto nang sabihin. Napahiya si Daw Shi. Nakangiting sabi niya, mayroon akong kapangyarihan sa aking katawan ngayon. Sa hinaharap, maaari ba akong maging kasing kapangyarihan mo? Ang Aaron ay talagang hindi sigurado tungkol dito, dahil hindi niya alam ang pinagmulan at pinakamataas na limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Hindi ko alam kung gaano kakalakas sa lakas ng katawan mo, pero makatitiyak ka na nag-iisip na ako ng mga paraan para hayaang magsanay ang mga ordinaryong tao. Kung makakaisip ako ng ganitong paraan, makakapagbigay ako, ikaw ang aking paraan ng paglilinang. Sabi ni Aaron. Talaga, halos lumuwa ang mga mata ni Daw 12 pagkarinig nito, syempre, totoo. Ang ganitong bagay ay maaaring linlanggan ka. Ito ay hindi lamang ikaw, kundi pati na rin ang ilang mga kandidato. Pagkatapos mong magkaroon ng tiyak na lakas, dadalhin kita upang makita ang mundo ng Xuanyuan. Sinabi ni Han na ito ang kanyang huling ideya sa kasalukuyan, dahil may ilang mga damdamin na hindi maaaring isuko. Para kay Han, mas mabuti kung maaari niyang ipagpatuloy ang mga damdaming ito na umiral sa ibang mundo. Knife 12 Mouth Dry, Ken, tumulong sa paglunok ng laway, panibagong mundo ang 5 salitang ito na nagbibigay sa Daw 12 ng bagong pag-asa sa buhay kung tutuusin, hindi ito pagkakataon para sa lahat, akala ko noon ay miserable ang buhay ko, ngunit ngayon ay nakita ko na ako ang pinakamaswerte sa milyon-milyong tao. Masayang sinabi ni Daw Shi na, maswerte man o hindi, masyadong maaga para gumawa ng conclusion. Kahit na makapunta ka sa mundo ng Xuanyuan, mas maraming panganib ang haharapin mo. Hindi ko magagarantiya na mamamatay ka ng malungkot sa hinaharap, sabi ni Aaron. Umiling si Daw 12 nang walang pakialam. Sapat na para makakita siya ng ibang mundo. At saka, mamamatay din ang mga tao sa kalaunan. Hindi mahalaga kung anong paraan ang mamatay, mamamatay ang mga tao. Walang pagkakaiba kung sila ay namatay ng malungkot o mapayapa. Ang mahalaga ay ang karanasan. Sa susunod na mga araw, ang Aaron ay nagtamasa ng VIP treatment sa punong tanggapan na isla ng organisasyon ng Black Sheep. Gaano man siya kalakas na pumatay ng gintong medalya, gagawa siya ng inisyatibo na umiwas at yumuko pa nga para ipakita ang paggalang sa Aaron. Ang mga pumatay ng gintong medalya ay isang grupo ng mga taong labis na mapagmataas, dahil mayroon silang kakayahan na wala sa mundo, mayroon, para maramdaman nilang superior sila. Ngunit sa harap ng Aaron, hindi sila nang ahas na magpakita ng kahit katiting na pagmamataas, o kahit na mapagpakumbaba, dahil malinaw na malinaw sa kanila na ang kakayahan ng Aaron ay mas mataas sa kanila, at sila ay nasa mata ng Aaron, natatakot ako kahit na mga nunal na langgam ay mas mababa. Bagamat mayabang, ang mga taong ito ay mayroon pa ring napakalinaw na kaalaman sa sarili. Makalipas ang 1 linggo, si John ay nakalakad ng normal, at siya ay normal. Hindi niya makita na halos 10 taon na siyang may kapansanan. Para kay John,
Ang muling masumpungan ang pakiramdam ng pagiging down-to-earth ay isang bagay na hindi niya pinangarap na isipin, kaya kitang-kita ang kanyang pasasalamat sa Aaron. At naisip na ni John na mula ngayon, ang buong organisasyon ng itim na tupa ay gagana para sa Aaron, dahil ang gayong makapangyarihang mga tao lamang ang maaaring humantong sa organisasyon ng mga itim na tupa sa isang mas mahusay na pag-unlad, at ang Aaron ay kailangang pangunahan ito upang malaman ang sikreto sa loob ng bunganga. Sa araw na iyon, pinangunahan ni John ang lahat ng mga pumatay ng gintong medalya ng organisasyon ng mga itim na tupa upang lumitaw sa harap ng gusali ng villa kung saan nakatira ang Aaron. Ito ang halos kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan na ang lahat ng mga pumatay ng gintong medalya ay nagsama-sama. Ang mga nakakita sa kakayahan ng Aaron ay maingat, ngunit ang mga hindi nakakita ng Aaron ay mausisa. Kung hindi nila nakitang gumaling ang mga paa ni John, hindi sila maniniwala. Nang lumabas si Aaron sa gusali ng villa, ang mga pumatay ng gintong medalya na hindi pa nakakita ng Aaron ay nagpakita ng isang palaisipang ekspresyon, at lahat ay may parehong ideya. Paano naging bata? Nang lumabas kaagad ang Daw-12, ang mga hindi nakakita ng Aaron ay direktang tumutok sa Daw-12. Hindi nila maiwasang ituring ang Daw-12 bilang Aaron. Naisip nila na ito ay isang normal na sitwasyon. Kung hindi, ito ay isang bata lamang. Paano ito magiging napakalakas? Ngunit sa lalong madaling panahon, ang kanilang ideya ay nawasak. Magalang na pumunta si John sa Aaron, bahagyang yumuko at sinabing, "Hindi ko alam kung paano kita tatawagan, tawagin na lang kitang Aaron Diyos." 3,000 Diyos. Han 3,000 narinig ang tatlong salitang ito, isang leng-leng, ang palayaw na ito ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ay masyadong kakaiba, at hindi siya umangkop. "Mas mabuting tawagin mo ako sa pangalan ko, Aaron." Sabi ni Aaron. "Hindi, hindi, 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 hindi." Ikanaway ni John ang kanyang mga kamay sa takot at sinabing, "Paano kita tatawagan sa iyong pangalan? Ito ay walang galang sa iyo. Hindi ko magagawa iyon." Nakatingin sa gulat ni John na winawagayway ang kanyang kamay, walang magawa si Aaron. "Sige, paano ka magiging masaya? Dahil magaling ka, pumunta tayo sa bunganga. Matagal na akong nandito. Sumunod ka sa akin, please." Nangunguna si John at sumunod ang lahat ng mga pumatay ng gintong medalya. Ang mga taong ito ay pawang mga taong napunta sa Washanko, ngunit nakuha nila ang kakayahan, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyari dahil sila ay nasa coma. Sa sandaling ito, ang lahat ay medyo kinakabahan, dahil alam nila na ang lihim na itinatago sa loob ng 100 taon ay malamang na mabubunyag ngayon. Sa paanan ng bundok, sinabi ni John kay Han Sanchen, "Sanchen God, para maiwasan ang panganib, hahayaan ko ang mga taong ito na manguna." "Ano sa palagay mo?" Kinaway-kaway ni Han Sanchen ang kanyang kamay at sinabing, "Huwag kang masyadong mapagkon. Nakuha ko ang impormasyon mo." Bagamat walang buhay sa huling pag-atake ng pamilya Nangang, maraming pelikula ang naitala, kasama ang iyong figure. Na ito ay lubos na confidential at hindi lahat ay kwalipikadong manood nito. Hindi niya inaasahan na naitala sa pelikula ang pag-atake ng pamilya Nangang. Ang lahat ng mga bagay na ginawa niya sa araw na iyon ay nahayag sa pamamagitan ng mga pelikulang iyon. Hindi ito magandang balita para sa Aaron. Pagkatapos ng lahat, noong siya ay nasa pamilyang Nangang, siya ay lubos na supernatural, na malamang na magdulot sa kanya ng walang katapusang problema. "Nasaan ang pelikula?" tanong ni Aaron. "May backup ako, pero walang silbi na sirain mo lang ito." Sabi ni John. Ang Aaron ay nagbibigay ng malamig na ngiti. Halatang nananakot ang mga salita ng lalaking ito. "Mukhang alam mo kung saan ang orihinal, ngunit sabihin mo sa akin, anong mga kondisyon ang ilalagay mo?" Sabi ni Aaron. "Madali lang talaga makitungo sa matatalinong tao. I really ask you. As long as matulungan mo ako, sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang original at kahit lahat ng backup copies. I can make a list for you to ensure that you kayang sirain ang lahat ng pelikula." Sabi ni John. Pinagbantaan. Ito ang pinaka-nakakainis na pakiramdam ng Aaron. Hindi niya gustong maging pepe o kasangkapan ng iba. Sa susunod na sandali, lumitaw ang Aaron sa harap ni John. Maging ang Daw-12, na nakatayo sa tabi ng Aaron, ay hindi naramdaman ang nangyari. Sumando si John ng hindi malay, na isang nakakondisyon na pagmuni-muni ng kanyang panloob na takot. Pero maya-maya,
Natahimik ang ekspresyon ng mukha niya. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos mapanood ang pelikula, alam niya kung gaano kalakas ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng Aaron, maniwala ka man o hindi, kung papatayin kita, mahahanap ko pa rin ang lahat ng mga pelikula. Si Aaron ay nakatayo sa harap ni John, mapagpakumbaba at hindi mapag-aalinlanganan na naramdaman ni John ang malamig na hangin sa kanyang likuran. Alam niyang hindi kailanman magbibiro sa kanya ang Aaron. Ang isang malakas na tao sa antas na ito ay dapat na makapagsalita at gumawa. Hininga at sinabi, sigurado akong mahahanap mo ito sa iyong kakayahan, ngunit mag-aaksaya ito ng maraming oras. I don't think your precious time should be wasted on such trifles. Paano mo malalaman na ang bagay na ito ay isang maliit na bagay para sa akin? Handa akong magbayad ng anumang halaga upang hayaan ang mga taong may pelikula na mapunta sa impyerno. Malamig na sabi ni Aaron. Patuloy ang pawis ni John. Ayon sa kanyang imahinasyon, ang Aaron ay dapat gumawa ng kaunting pabor sa kanya bilang kapalit ng impormasyon ng pelikula, at naabot ng 2 panig ang kooperasyon. Ngunit ang ugali ni Aaron ngayon ay lubos na naiiba sa kanyang naisip, na nagpapanik kay John. Gusto siyang patayin ng Aaron. Ito ay isang sitwasyon na hindi maaaring baguhin ng sinuman. Bagamat ito ang punong tanggapan ng organisasyon ng mga itim na tupa at mayroong ilang mga pumatay ng gintong medalya dito, paano makikipagkompetensya ang mga taong ito sa Aaron sa lakas? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Kang masyadong Bali, mga mapagkunwari, masters, ang mga taong ito ay nakoma sa bunganga. Ano ang silbi ng hayaan silang manguna? Kung may nangyaring mali, hindi mo ako mahihirapang magligtas, sila. Medyo nahihiya si John. Siya lang ang makapagsasabing walang kwenta